Akala ko, simpleng boss lang siya. Hanggang dinala niya ako sa kagubatan. Binuksan ang lihim na pinto at ipinakita ang mundo ng mga engkanto. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang katotohanan, hindi ako ganap na tao o ang damdamin na unti-unti kong nararamdaman para sa kanya. Magandang araw po, Ma'am Rain. Hindi ko talaga inakalang mangyayari sa akin to. Kung tutuusin, isa lang naman akong simpleng empleyado sa isang tech company dito sa Makati. Hindi ko na po sasabihin kung anong department yon, kasi baka may makakilala pa. Basta, sa office namin, tahimik lang ako. Hindi masyadong nakikihalubilo. Mas gusto ko yung trabaho lang tapos uwi agad. Walang gulo, walang issue. Ganun ako. Pero lahat ng yun nagbago dahil lang sa isang tanong ng boss ko. Ang pangalan niya? Tawagin na lang natin siyang Sir Ilian. Bata pa siya para sa posisyon niya bilang CEO. Siguro nasa early 30s. Pero parang hindi tumatanda. May itsura siya. Sa totoo lang, kaya maraming babae sa office ang kinikilig pag dumadaan siya. Matangkad, maputi, pero hindi mukhang sakitin. Laging nakasuot ng dark suit kahit sobrang init dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, may oras siyang hindi mo maipaliwanag. Parang pag tiningnan ka niya, kahit nakangiti siya, pakiramdam mo ay may malalim siyang alam tungkol sa'yo. Never naman kaming nagkausap talaga. Baka nga isang beses lang ako kinamusta nun, nung bago pa lang ako. Kaya nagulat na lang ako nang lumapit si Liza, yung sekretary niya, at sinabing pinapatawag daw ako sa top floor. Akala ko nga may atraso ako nun. Sir Elian wants to see you. Private lang daw. Sabi ni Liza, medyo nag-aalangan pa. Ha? Bakit ako? May mali ba sa report ko? Tanong ko agad. Umiling lang siya. Hindi daw emergency. Basta, sumama ka lang. Wala naman akong choice. Pagdating ko sa elevator, para akong kinabahan na hindi ko maintindihan. Baka may problema. Baka papalitan ako sa posisyon ko. Baka naman may sinabi ako na hindi ko dapat sinabi. Pero wala. Pagbukas ng pinto sa office niya, yung tipong mala hotel suite sa taas ng building, nakaupo lang siya sa likod ng glass desk niya. Tumayo siya agad at ngumiti. Good afternoon. Thanks for coming up. Sabi niya. Ngumiti lang ako kahit naguguluhan. Good afternoon din po, sir. Hindi ko alam kung anong inaasahan ko kanina pero definitely hindi ito yon. Are you free this weekend? Napatingin ako sa kanya. Po? I'd like to invite you to a private meeting. Off-site. Dalawa lang tayo. I know it sounds odd. Pero sa tingin ko, oras na para may importante kang matutunan. Kung pelikula ito, baka inakala ko nang nirereto ako o pinopormahan ako ng boss ko. Pero hindi eh. Iba yung tono niya. Hindi siya flirty. Hindi din siya threatening. Pero may bigat sa mga salita niya na parang may ibang ibig sabihin. At dahil hindi ako marunong tumanggi, lalo na sa CEO, napa-oo ako. Okay po, saan po ba tayo pupunta? Somewhere quiet. Malalaman mo rin pagdating natin doon. Dumating ang weekend. Maaga pa lang. Sinundo na niya ako sa tapat ng kondo ko. Oo, siya mismo ang nagmaneho. Akala ko may driver siya pero hindi. SUV ang gamit namin. Kulay itim, tinted lahat. Tahimik siya buong biyahe. Ako naman, hindi makatingin sa kanya ng direkta. Hindi dahil nahihiya ako kundi dahil pakiramdam ko. Napupunit ang isipan ko sa tuwing nagtatama ang mga mata namin. Lumagpas kami sa syudad. Tapos, probinsya. Tapos bundok.
Sir, saan po ba talaga tayo pupunta? Tanong ko nang makailang oras na kaming naglalakbay. Ngumiti lang siya. Malapit na tayo. Just trust me. At ito ang parte na parang pinunit ng hangin ng realidad ko. Bigla siyang lumiko sa makipot na daan sa gilid ng isang kagubatan. Wala ng konkretong kalsada. Damo, putik, ugat ng puno. Yan na ang tinatahak ng gulong ng sasakyan namin. Ilang minuto pa, huminto siya sa isang maliit na clearing. Bumaba ka muna. Utos niya pero hindi naman commanding. Parang yung normal lang. Sumunod ako. Kahit ang puso ko ay ang lakas na ng kabog. Sa paligid, puro matataas na puno. Pero ang nakakakilabot, tahimik. Walang kahit isang ibon. Walang kuliglig. Lahat wala. Pero parang may nakamasid. Dito lang tayo saglit. Sandali lang. Sabi niya. Nasa harap namin ng isang napakalaking bato. Parang gate na hugis arko. May mga ukit na hindi ko maintindihan. Tila may lumang sulat pero hindi ko sigurado kung alibata o ibang wika. Tumingin siya sa akin. Anong napapansin mo sa batong to? Parang may ukit po. Ngumiti siya. Konti lang ang nakakakita niyan. Bago pa ako makasagot, hinawakan niya ang gitna ng bato. Bigla, kumislap ang gitna nito. At may tunog na parang paghinga ng buong kagubatan. Tapos, bumukas ang bato. Hindi gaya ng mga sci-fi na pinto ha. Hindi rin yung parang secret door sa pelikula. Para siyang nahating papel. Sa likod nito, isang liwanag na malamig. Hindi nakakasilaw pero para bang may sariling kaluluwa ang ilaw. Handa ka na ba? Tanong niya. Para saan po ba talaga to, sir? Wag mo na akong tawaging sir mula rito. Sabi niya, sabay abot ng kamay. Tawagin mo na lang akong Elian. Hindi ko alam kung bakit ko inabot ang kamay niya noon. Baka dahil curious ako. Baka dahil natatakot. O baka dahil sa kabila ng lahat, may isang parte sa akin na nagsasabing dapat kong malaman ng totoo. Hinawakan ko ang kamay ni Elian. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng bagay. Parang iniwan namin ang bigat ng mundo. Yung parang unang beses mong lumanghap ng hangin sa umaga. Presko, bago, parang sa panaginip. Pagpasok namin sa pintuan sa likod ng bato, ang una kong napansin ay ang ilaw. Iba siya. Hindi siya galing sa araw, pero malinaw. Puti na may halong bughaw. At ang paligid, parang sinadya para sa fairy tale. Mga punong kulay pilak at lila. May mga dahon na parang salamin na kumikislap. May maliliit na nilalang na parang mga alitaptap pero may anyo. Parang bata, pero lumilipad. Sabi ko sa sarili ko noon, baka hallucination lang to. Baka tinamaan ako ng carbon monoxide. O baka tulog ako sa biyahe. Pero hindi. Dahil naririnig ko pa rin ang hakbang ko. Nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin sa balat ko. At naroon pa rin si Elian. Nakaakbay sa likod ko. Tila pinoprotektahan ako. Anong lugar to? Ang mundo namin. At sa parte ng kagubatang to, bawal ang kasinungalingan. Napatingin ako sa kanya. Sir, Elian, anong ibig mong sabihin ng mundo ninyo? Napangiti siya. Alam kong mahirap paniwalaan pero hindi ako kagaya ninyo. Huminga siya ng malalim. Sabay turo sa malayo kung saan may isang maliit na nayon. Pero hindi kagaya ng mga nakikita natin sa probinsya. Ang mga bahay ay tila gawa sa kristal. Ang bubong ay lumulutang. At sa gitna, may isang lawa na kulay turkesa. May mga nilalang na tila may pakpak, may mahabang buhok, may kulay rosas ang balat. At may ilang mukhang tao pero masyadong perpekto para maging tao. Ako, napa ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala. At the same time,
Hindi ko rin kayang tumakbo palayo. Elian, totoo ba lahat ng to? Tumango siya. Ako ang isa sa mga tagapangalaga ng daanang ito. Ang mundong pinagmulan ko ay tinatawag naming Lunaria. Isa sa mga pinakanatatagong bahagi ng daigdig ng mga engkanto. Nunuyo ang lalamunan ko. Engkanto? Yung engkanto na nasa alamat lang? Yung pinaniniwalaan sa mga probinsya? Hindi lang sa alamat. Nandito kami. Palaging nandito. Nakatago. Kadalasan ay hindi kami nakikialam. Pero minsan, kailangan. Naglakad kami palapit sa lawa. Doon ko mas naramdaman ang presensya ng mga nilalang. May mga naglalakad, may mga lumulutang, pero lahat sila tumitingin sa akin. Hindi hostile, pero parang mapanuri. Para bang sinusukat ako gamit lang ang mga mata. Elian, bakit mo ako dinala rito? Huminto siya. Tumingin siya sa mga mata ko ng seryoso. Kasi may dapat kang malaman. Hindi aksidente ang pagkakakilala natin. Hindi aksidente na ikaw ang pinili ko. Lalong bumigat ang dibdib ko. Pinili mo? Para saan? Teka muna. Bago ko ipaliwanag ang lahat, kailangan mong maranasan muna to. Dinala niya ako sa gilid ng lawa kung saan may isang parang pavilion na gawa sa kahoy at pilak. Doon, may inihandang inumin. Parang tsaa pero kulay ginto. Inalok niya ako. Hindi ako agad uminom. Safe ba to? Hindi kita dadalhin dito para saktan. Pero kung ayaw mo, maiintindihan ko. Ewan ko ba pero sumubok akong lumagok. At doon nagsimula ang kakaiba. Para bang bumilis ang tibok ng puso ko. Tapos biglang bumagal. Ang mga mata ko, parang nakita ang buong kagubatan sa isang tingin lang. Ang pandinig ko, naging mas malinaw. Naririnig ko ang hampas ng hangin sa dahon, ang pagbulong ng tubig, ang mahihinang halakhak ng mga nilalang. At may tunog akong narinig sa loob ng isipan ko. Ikaw, anak ng liwanag. Napaupo ako. Nanghihina. Napatingin ako kay Elian. Pero ang mukha niya, tila nagbabago. Hindi sa nakakatakot ha, pero parang mas totoo. Mas makinang ang balat niya ngayon. Ang buhok niya, tila may sinag ng buwan. At ang mga mata niya, hindi na itim kundi kulay pilak. Elian, halos hindi ko na siya makilala. Ikaw, tumango siya. Ito ang tunay kong anyo. At ikaw, hindi ka rin basta tao. Hindi ka rin ordinaryo. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? May lahi ka ng engkanto. Kaya ka nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Kaya ka mas malapit sa kalikasan. Kaya hindi kita maalis sa isipan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kilig, kundi sa takot at gulat. Kasi ang mundo na dati kong inakalang simple lang, na boss-employee lang kami, ay biglang bumaliktad. At hindi pa doon nagtatapos. May isang pagpupulong sa mga susunod na araw. At kailangan ko ng kakampi. Ikaw ang isa sa mga dapat naroroon. Sabi ni Elian na seryoso na ngayon. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung lalaban ako o lalayo. Pero ang sigurado ko lang, wala nang atrasan to. Hindi ko alam kung ilang minuto akong natahimik pagkatapos niyang sabihin yon. May lahi ka ng engkanto. Parang paulit-ulit na plaka sa isipan ko. Sa dinami-rami ng pwedeng mangyari sa isang weekend, pwede naman sanang chill lang sa bahay, manood ng Netflix, o kaya lumabas with friends. Bakit ba kasi ako pumayag sa imbitasyon ng boss ko? Pero nandito na ako. Sa isang mundo na sa buong buhay ko ay akala ko, katang isip lang. At sa harapan ko, ang boss kong si Elian ay hindi lang boss, kundi engkanto pala.
Ngayon ay seryosong seryoso habang sinasabi sa akin na hindi ako normal. Na may lahi raw ako. Na isa raw akong anak ng liwanag. Na kahit ang tanging meron lang naman ako sa katawan ko ay scoliosis at low iron. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang daming gustong itanong ng bibig ko. Pero ang utak ko, parang naglo-loading pa. Kailangan ko ng kakampi. Ulit ni Elian habang pinagmamasdan ng paligid. May pagpupulong sa loob ng 3 araw. Lahat ng mataas na angkan ng mga engkanto ay darating. At ikaw, dapat mong marinig ang katotohanan tungkol sa pinagmulan mo. Bakit ako? Bakit hindi yung ibang engkanto na kasama mo? Bakit hindi yung mas makapangyarihan? Tumingin siya sa akin. Diretso sa mga mata ko. Dahil ikaw lang ang may koneksyon sa dalawang mundo. Ikaw ang tulay. At ikaw lang ang pwedeng magbigay linaw sa isang huling tanong na matagal lang walang sagot. Umupo ako sa isang bato malapit sa pavilion. Hindi ko na alam kung panic attack ba to o simpleng sobrang information overload lang. Pero pakiramdam ko, may pwersang malaki na unti-unti akong hinihigop sa gitna. Pwede bang makita ko muna kung ano ba talaga tong mundong to? I mean, hindi pa rin ako makapaniwala eh. Hindi ako basta-basta papayag na sumali sa meeting ng mga magical beings kung ang alam ko lang ay nagtatrabaho ako sa isang HR document section. Ngumiti si Elian. Ayan ang gusto ko sa'yo. Mapanuri. Sige. Ikutin natin ang paligid pero kailangan mong sumunod lang sa akin, okay? Tumango ako. Naglakad kami palapit sa mga bahay na tila yari sa kristal. Hindi sila ganoon kalalaki. Parang hot sa itsura pero nakalutang sa ere at umiikot-ikot ng bahagya na para bang lumalangoy sa hangin. Sa tabi ng bawat bahay, may mga tanim. Pero hindi ordinaryong tanim ah. May rosas na kumikislap, may halamang may tenga at nakikinig sa usapan, at may punong sing taas ng poste na may bunga na parang maliit na buwan. Buhay lahat ng bagay dito. Paliwanag ni Elian habang nakatingin ako sa isang halaman na tila sumasayaw sa tunog ng hangin. At lahat, may damdamin. Kaya ang bawat pagkilos dito ay may timbang. Walang sinasadyang masaktan. Lahat, pinag-iisipan. Parang kabaliktaran ng mundo namin. Bulong ko. Napalingon siya sa akin at ngumiti. Kaya nga pinili ko rin magtrabaho sa mundo ng mga tao. Gusto kong maintindihan ang mundo ninyo. Habang lumalakad kami, napansin kong hindi lang ako ang tinitingnan ng mga nilalang. May ilan na sumusunod sa amin mula sa malayo. May mga batang mukhang tao pero may pakpak sa likod. May matanda na may balat na parang kahoy. May babae na ang buhok ay tila ulap. Hindi ka pa nila kilala, pero mararamdaman nila kung totoo kang kabilang. Bulong ni Elian. Sa gitna ng nayon, may isang malaking puno na mas mataas pa sa lahat ng mga bahay. Ang mga sanga nito ay nakapalupot sa ere. At sa pinakaibabaw, may kristal na umiilaw. Doon kami huminto. Dito ko gusto dalhin ang bawat panauhin. Ito ang puno ng Lotien. Isa itong tagapag-ingat ng alaala. Alaala? Kapag hinawakan mo ang katawan ng punong to, ipapakita niya ang alaala na nakakabit sa pinakamatibay mong ugat. Hindi mo mapipili. Hindi mo mapipigilan. Pero ito ang paraan para malaman mo kung ano talaga ang pinagmulan mo. Tumigil ang oras para sa akin. Parang sa bawat hakbang palapit sa puno, bumibigat ang dibdib ko. Pero hindi ako umatras. Hinawakan ko ang puno na may balat na tila gawa sa marmol at bato. At pagdampi ng palad ko, may bumalot na malamig na hangin. Kusa akong pumikit. At sa loob ng diwa ko, nagsimulang sumilip ang isang imahe. Isang babae. Nakasuot ng damit na gawa sa telang hindi ko kilala. Bit-bit ang isang sanggol. Nakaluhod siya sa harap ng isang nilalang. Hindi ko makita ang mukha pero ramdam ko ang puwersa. Umiiyak ang babae.
Ikaw ang magligtas sa kanya. Ilayo mo siya sa digmaan. Tapos, biglang kadiliman. Bumalik ang ulirat ko. Nanlalambot ako pero nakatayo pa rin. Elian, yung babae sa alaala ko, tumango siya. Siya ang nanay mo. Isa siyang engkantadang tumakas sa digmaan ng mga angkan. Ipinanganak ka sa gitna ng kaguluhan. Pero, bakit sa mundo ng tao ako lumaki? Dahil nilayo ka niya. Para hindi ka masama sa gulo. Para mamuhay ka ng tahimik. Pero hindi ka makakatakas magpakailanman. Natahimik ako. Pinilit kong intindihin ang lahat. Kaya pala kahit kailan, hindi ko talaga naramdaman na belong ako sa mundo. Laging may pakiramdam na kulang. At ngayon, unti-unti nang nabobuo ang mga piraso ng puzzle sa loob ko. Bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Pero sa 3 araw, babalik tayo rito para sa pagpupulong. At kung pipiliin mong umalis, hindi naman kita pipilitin. Tumango ako bagamat may kaba. Hindi ko alam kung anong daratnan ko sa pagpupulong na yon, pero ang sigurado ko lang, hindi na ako babalik sa dati kong pagkatao. At sa unang pagkakataon, tinignan ko si Elian. Hindi bilang boss, kundi bilang isang nilalang na hindi ko akalaing minsang magiging gabay sa pagbubukas ng mundo na matagal nang nakatago sa akin. Sa totoo lang, akala ko ng gabing yun makakatulog ako ng mahimbing kahit papaano. Pero hindi. Pagbalik namin ni Elian mula sa puno ng lutien, dinala niya ako sa isang maliit na bahay malapit sa gilid ng lawa. Sabi niya, doon daw muna ako magpahinga. Tahimik ang lugar. May sariling ilaw na parang galing sa mga bituin sa kisame. May kama, may inumin, may mga gamit na akala mo inihanda na talaga para sa akin. Pero kahit gaano ka-komportable, hindi ko mapigil ang utak ko. Ang daming tanong. Bakit ako? Bakit ngayon pa? Sino talaga si Elian at bakit parang may mas malalim pa siyang hindi sinasabi? Nakahiga ako pero gising ang diwa ko. Pinikit ko ang mga mata ko at bumalik sa isipan ko yung alaala mula sa puno. Yung babaeng may hawak na sanggol. Umiiyak habang humihingi ng tulong sa isang nilalang. Ako yung sanggol, siya ang nanay ko. At ngayon, ako ang kailangan ng mundong hindi ko naman talaga kilala. Kinabukasan, ginising ako ni Elian ng paumaga. Nakasuot siya ng ibang damit ngayon. Hindi na yung moderning suit niya sa office, kundi parang ceremonial robe na kulay itim na may bordang ginto sa gilid. Tara, sabi niya habang iniaabot ang isang kasuotan sa akin. Parang tunika, malambot ang tela at may kulay na hindi ko maipaliwanag. Parang asul na may konting pilak na kumikislap depende sa anggulo. Bakit kailangan kong isuot to? Tanong ko. Dahil ngayon, dadalhin kita sa council. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa ito ang pagpupulong mismo. Ipapakilala pa lang kita. Parang iniluwa lahat ng kaba ko sa isang hinga. Ipapakilala? Kanino? Bakit? Anong sasabihin ko? May script ba to? Pero wala na ring atrasan. Sinuot ko ang tunika at sinundan siya palabas ng maliit na bahay. Sa labas, naghihintay na ang isang uri ng sasakyan. Hindi kabayo, hindi kotse, kundi isang lumulutang na plataporma na gawa sa kahoy at ginto. Parang bangka na walang tubig pero lumilipad. Sumakay kami. At sa loob ng ilang minuto, umangat kami paakyat sa gitna ng kagubatan. Doon ko lang nakita ang kabuuan ng lunarya. Mula sa itaas, may mga ilog na kumikinang. May mga bundok na hugis kristal. May mga halaman na humihinga. Napakaganda, to be honest. Nakakatakot sa una pero may kakaibang katahimikan na parang kinikilala ka ng paligid. Paglapag namin, nakita ko agad ang isang malaking istruktura na parang templo. Nakaarkong mga haligi. May mga ukit sa dingding na tila kwento ng lahi nila. May mga engkantong nakikipaglaban. May mga ilaw na bumababa mula sa langit.
at may batang isinilang sa gitna ng kagubatan. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang kilala ko yung batang yun. Pagpasok namin, naroon ang Council of Elders. Hindi ko alam kung anong dapat kong asahan pero hindi sila mukhang mga lolo at lola. Isa ay mukhang binata na may balat na parang buwan. Yung isa, babae na tila gawa sa tubig. Yung isa, may 4 na mata pero hindi nakakatakot, kundi mapanuri. Anak ng liwanag, ikaw ang pinili ng Lothian at ikaw ang dinala ni Elian. Tinulak ako ni Elian sa harap. Napalunok ako. Literal na wala akong ideya kung ano ang sasabihin ko. Pero naramdaman ko ang mainit na pakiramdam sa palad ko. Napatingin ako. Nagniningning ang balat ko, lalo na sa kanang kamay. Bakit ako nangingilaw? Tanong ko, halos pabulong. Sumagot ang isang elder. Ang dugo ng ina mo ay nagising na. Ikaw ay nagbabalik sa lugar kung saan ka isinilang. Ngunit bago ka ganap na kilalanin ng lahi natin, kailangan mong sumailalim sa 3 pagsubok. 3 pagsubok. Parang reality show pero ang premyo ay pagkakakilanlan at kapangyarihan. Una, ang ilog ng katotohanan. Kailangang maligo ka sa ilog na ito, kung saan ang lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng takot mo, at lahat ng hindi mo pa tinatanggap ay lalabas sa isipan mo. Hindi lahat nakakaya yon. Pangalawa, ang liwanag ng pagtanggap. Sa isang silid ng mga salamin, makikita mo ang lahat ng anyo mo. Lahat ng ikaw na pinili mong itago sa mundo ng tao. Dapat mo silang tanggapin. Kundi, hindi mo makakaya ang huling pagsubok. Napalunok ako. At ano po ang huli? Ang panaginip ng ugat. Dito mo makikita ang alaala ng iyong angkan. Hindi mo mapipili kung ano ang ipapakita at hindi mo ito makokontrol. Hindi ko alam kung takot ba o kaba ang nararamdaman ko. Pero hindi ako umatras. Dahil kung hindi ko ito gagawin, paano ko malalaman kung sino ba talaga ako? Elian, tanong ko habang lumalakad kami palayo sa council. Anong mangyayari kung bumagsak ako sa isa sa mga pagsubok? Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa akin ng seryoso. Kung bumagsak ka, buburahin ang alaala mo at hindi mo na maaalala kailanman ang Lunaria. Pati na rin ako. Doon ako napatigil. Hindi dahil sa takot sa pagkabura ng alaala, kundi dahil sa takot na makalimutan siya. Elian, pero hindi ka babagsak. Putol niya sa sinabi ko. At paano ka nakakasigurado? Ngumiti siya pero malungkot. Dahil ikaw lang ang pag-asa namin. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo lang sa tabi ng ilog, nakatingin sa tubig na tila mas malinaw pa sa salamin. Ito raw ang ilog ng katotohanan. Ang unang pagsubok. Walang bantay, walang instructor, wala ring audience. Ako lang. Ako lang at ang sariling takot ko. Kapag lumusong ka, sabi ni Elian bago siya umalis, huwag kang lalaban. Huwag kang magtago. Hayaan mong lumutang ang lahat. At yun ang mas nakakatakot. Ang lahat. Tahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng mahinang agos ng tubig at lagaslas ng dahon sa hangin. Naghubad ako ng sapatos at dahan-dahang lumusong. Malamig ang tubig. Sobrang lamig. Parang sumasaksak ang lamig hanggang buto. Pero pinilit kong magpatuloy hanggang sa lumubog ang buong katawan ko. At sa mismong sandaling sumisid ako, nangyari na. Parang isang pelikula ang tumakbo sa utak ko. Una, sarili kong mukha. Nasa opisina, nakangiti. Pero sa likod ng ngiting yon, ramdam kong may lungkot. Ang sunod, ako noong bata pa. Umiiyak habang naririnig ang mga magulang kong nagtatalo. Tapos, ako sa tapat ng salamin na sinasabing,
Okay lang ako. Kahit halatang pagod na. At hindi lang yun. Lumabas ang mga sekreto ko. Mga insecurities, takot, galit. Mga bagay na hindi ko inaamin kahit kanino. Mga boses sa loob ng ulo ko na paulit-ulit na nagsasabing, hindi ka sapat. Isa ka lang tauhan sa kwento ng iba. Hindi ka bida. Muntik na akong sumuko. Gusto kong lumabas ng ilog. Gusto kong huminga. Pero pinilit ko. Hinayaan kong bumalot ang lahat sa akin. At sa hindi inaasahang sandali, tumahimik ang lahat. Nagbukas ang paningin ko. At nakalutang na pala ako sa ibabaw ng ilog. Nakaangat ang katawan. Tila walang bigat. At sa unang pagkakataon, parang may tinanggal na malalim na tinik sa dibdib ko. Ramdam ko ang gaan. Hindi lang ng katawan kundi pati ng loob. Nang lumabas ako ng tubig, naroon si Elian. Nginitian niya ako pero alam ko na alam niya ang lahat ng nakita ko. Pasado, sabi niya. Pagkatapos nun, dinala niya ako sa ikalawang pagsubok. Ang liwanag ng pagtanggap. Ito ang pinaka-weird sa lahat. Pinasok niya ako sa isang bilog na silid na puro salamin. Sa bawat hakbang ko, iba't ibang bersyon ng sarili ko ang nakikita ko sa paligid. Ako na sobrang confident. Ako na takot magsalita. Ako na puno ng galit. Ako na baliw sa pag-ibig. Ako na sinungaling. Ako na umiiyak mag-isa sa banyo. Parang gallery ng lahat ng ako na tinago ko, binaliwala o tinanggihang maging. May boses sa hangin. Mahina pero malinaw. Tanggapin mo ang bawat anyo. Lahat sila, ikaw. At doon ko lang na-realize, hindi ko kailangan maging perpekto para matawag na buo. Kailangan ko lang tanggapin na kahit may pagkakamali ako, kahit may takot, kahit may kahinaan, lahat yon bahagi ng pagkatao ko. Nilapitan ko ang bawat refleksyon. Tinignan ko sa mata at isa-isa, naglaho sila. Hanggang sa matira na lang ang sarili ko. Ako ngayon. Ako sa gitna ng silid, nakatayo, tahimik, totoo. Paglabas ko, nandun pa rin si Elian. Mas seryoso ang tingin niya ngayon. Hindi lahat ng napapadaan dito ay natatapos ang ikalawang pagsubok. Pero ikaw ay nagising na. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyang nagising pero hindi ko na rin tinanong. Dahil pagkatapos nun, dinala niya ako sa huling pagsubok. Ang panaginip ng ugat. Ang huling pagsubok ay ginaganap sa ilalim ng isang puno na kulay itim ang balat. Ang puno ng alaala. Para itong bangkay ng isang punong matanda, nakayuko at walang dahon. Pero sa gitna nito, may isang butas kung saan may liwanag. Pumasok ako. Hindi siya malaki pero sapat para makapasok ang isang tao. Pagkaupo ko sa gitna, biglang nagdilim ang paligid. At para akong hinigop. Doon nagsimula ang panaginip. Nakita ko ang isang lugar sa mundo ng tao. Isang bundok kung saan may babaeng engkanto na tumatakbo. May hawak siyang sanggol. May humahabol sa kanya. Mga nilalang na mukhang tao pero may pulang mata at maitim na balat. Dala niyo ang anak ng liwanag. Bawal silang magsama. Sigaw ng isa. Pinilit ng babae na magtago sa loob ng kuweba. At sa loob, may isang matandang lalaki. Tao. Ilayo mo siya, kahit anong mangyari. Sabi ng engkantong babae sabay abot sa sanggol. At yun ang lalong nagpahina sa tuhod ko. Dahil yung sanggol, ako yun. Tumango ang matanda at tumakbo papalayo, habang pinigilan ng engkantong ina ang mga humahabol. Pagkatapos noon, nakita ko si Elian. Bata pa. Nakasilip sa kakahuyan, nakita niya ang lahat. At mula noon, sinubaybayan na niya ako. Pinutrektahan niya ako sa likod ng mundo ng tao. Sa likod ng kumpanya namin, sa lahat ng hindi ko nalalaman.
Pagmulat ko ng mata, wala na ako sa ilalim ng puno. Nasa damuhan ako, nakatingin sa langit. At naroon si Elian, nakaluhod, hawak ang kamay ko. "Nakita mo na ba?" tanong niya. Tumango ako at hindi ko na kailangang magsalita pa dahil nararamdaman ko sa loob ko ang kasagutan. Hindi na ako kalahati. Buong buo na ako. At alam ko na ngayon kung bakit ako narito. Hindi para tumakbo, hindi para magtago, kundi para kumatawan. Handa na ako, sabi ko. At sa mga salitang yon, alam kong wala nang balikan. Pero kung totoo lang ang nararamdaman ko sa loob, hindi ko alam kung handa nga ba talaga ako. Kasi habang palapit na kami sa mismong araw ng pagpupulong ng mga engkanto, pakiramdam ko para akong bomba na pipigain sa gitna ng entablado. Ilang araw lang ang pagitan, pero bawat oras parang tumitibok sa likod ng dibdib ko. Hindi dahil sa kabalang, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko rin maipaliwanag. Parang may puwersang umaapaw mula sa loob ko. Dumating ang araw ng pagpupulong. Maagang ginising ako ni Elian. This time, mas solemn ang aura niya. Hindi siya ngumingiti gaya ng dati. Suot niya ngayon ang isang pulang balabal na may gininto ang insenya. Isang hugis buwan na may apoy sa gitna. Sabi niya, simbolo raw yon ng angkan nila, ang tagabantay ng hangganan. Sa halip na platapormang lumulutang gaya ng dati, nilakad namin ang daan papunta sa isang bukal sa gitna ng kagubatan. Sagradong lugar daw kung saan nagaganap ang mga pagpupulong ng mga angkan ng lunarya. Habang naglalakad kami, dumarami ang mga engkantong sumasabay. Iba't ibang itsura na may mga mukhang tao. May parang mga diwata, may mukhang hayop pero may malataong kilos. Pero ang lahat ng yun, hindi na ako ganoon katingin-tingin gaya ng dati. Parang alam ng katawan ko na hindi na ako dayo. Parang bahagi na ako ng kanila. Pagdating namin sa mismong lugar, napanganga ako. Isang malawak na bilog na espasyo na napapalibutan ng mga punong parang pilak. Sa gitna, may maliit na lawa. Pero sa ibabaw ng tubig, may lumulutang na bilog na plataporma kung saan naroroon ang mga pinuno ng iba't ibang angkan. Tahimik ang lahat. Tumingin sa akin si Elian. "Handa ka na ba talaga?" Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Pero sa loob ko, nagsisigawan ang lahat ng emosyon. Pag-akyat namin sa gitna, lumapit agad sa amin ang isang babaeng engkanto na tila may edad, pero mukhang walang kulubot. Kulay lila ang mata niya at ang boses niya ay tila umaalingaw-ngaw. "Ipinapakilala namin ang tinig mula sa dalawang mundo. Anak ng liwanag, tagapagdala ng pagbabago." Sabi niya, sabay tingin sa akin. "Sino ka, Dayo? At ano ang dahilan ng paglapit mo sa aming mundo?" Sumigaw ang isa mula sa kanan. Isang engkantong lalaki na may buhok na kulay pula. "Bakit ngayon lang siya nagpakita? Kung totoo siyang kabilang sa atin, bakit hindi siya lumaki dito? Paano natin matitiyak na hindi siya espiya ng mga iliman?" "Mga iliman?" tanong ko kay Elian sa bulong. "Mga dating engkanto na tumalikod sa liwanag. Nabubuhay sila sa dilim. At layunin nila, nagapiin ang mundo ng tao para sakupin ito." Napalunok ako. Lalong lumalalim ang pakiramdam ng responsibilidad. Tumayo ako sa gitna. Sa isang napakakakaibang lakas ng loob, nagsalita ako. "Hindi ko po pinili na maging bahagi ng mundong to. Pero natuklasan ko na ito ang totoo kong pinagmulan. At kung tinatanong ninyo kung karapat-dapat ako, sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko pa rin sigurado, pero kung ang kailangan ninyo ay taong kayang tumayo sa gitna ng dalawang daigdig, taong may puso para sa parehong mundo, nakakasigurado ako na ako na yon." Tahimik ang paligid.
Ilang segundo, ilang matitinding titig, hanggang sa biglang may liwanag na bumalot sa paligid ng lawa. Ang tubig, biglang kumislap. Ang mga puno, parang napayuko sa direksyon ko. At mula sa gitna ng lawa, lumutang ang isang imahe ng babae. Ang babaeng engkanto sa alaala ko. Ang nanay ko. Walang salita pero ngumiti siya. At sabay sabing, "Anak ko, ito ang panahon." Napatigil ang lahat. Ang mga elders napaluhod. Si Elian, napatingin sa akin na tila may luha sa mata. Tumayo ang matandang babaeng engkanto. "Ang mga alaala ay nagsalita. Ang dugo ay nagpahayag. Walang duda, ikaw ang ipinangakong tagapamagitan." At doon ko lang nalaman, hindi lang basta pagpupulong ang pupuntahan ko, kundi pagtanggap sa isang papel na matagal nang iniukit sa tadhana. Hindi ko alam kung anong eksaktong susunod, kung paano haharapin ang mga iliman, o kung ano ang hinaharap ng dalawang mundo. Pero sa oras na yon, sa harap ng mga nilalang na bumubuo ng kaharian ng engkanto, alam kong hindi na ako babalik sa dati. Dahil ang simpleng imbitasyon ng boss ko sa isang meeting ay naging simula ng isang digmaan, isang misyon, at isang paglalakbay na hindi ko kailanman pinangarap. At sa kabila ng lahat, gusto ko siyang pasalamatan. "Elian," bulong ko habang magkatabi kaming nakatayo. "Bakit mo ako talaga pinili?" Tumingin siya sa akin. Walang ngiti, walang biro. "Kasi ikaw lang ang may lakas ng loob na pakinggan ng tawag, kahit hindi mo pa alam kung para saan." Akala ko tapos na ang lahat nang natanggap ako ng konseho bilang tagapamagitan. Akala ko, pagkatapos ng mga pagsubok, pagpupulong, at pagsabog ng liwanag sa gitna ng sagradong lawa, makakahinga na ako ng maluwag. Akala ko lang pala yun. Kasi sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang totoong gera. Hindi pa literal na patayan ha, pero mararamdaman mong may gumagalaw sa hangin. Parang may mga matang nakatanaw sa paligid. Pero hindi mo makita. Sabi ni Elian, mga iliman daw yon. Mga dating engkanto na tumalikod sa liwanag. At ngayon, nagtatago sa lilim. Tahimik, pero mapanganib. At ngayong alam na nila na may anak ng liwanag na bumalik, na ako nga, ay hindi raw sila papayag na magtagumpay ako. Nung una, parang comic book lang sa isipan ko. Angas pakinggan eh. Parang fantasy movie na bigla kang bumida. Pero nung gabi ng ika-4 na araw, na-realize kong totoo na ang lahat. Nasa gilid kami ng isang lawa. Medyo malapit sa dulo ng lunarya. Pinagsasanay ako ni Elian. Hindi basta physical training, kundi mental. Pinapaaral niya ako kung paano gamitin ang enerhiya sa katawan ko, kung paano ipatawag ang liwanag mula sa loob. Isipin mong parang hininga. Hindi mo pinipilit, hayaan mong dumaloy. Sabi niya habang nakapikit. "Nakakailang tong ganito, para akong si Sailor Moon na may kulang sa training montage." Reklamo ko. Nakita kong umiti siya. Hindi naman masama ang pop culture reference, basta naiintindihan mo ang konsepto. Pumikit ako, huminga, at sa gitna ng katahimikan, unti-unti kong naramdaman ang init sa loob ng palad ko. Parang sinindihang kandila. Maliit pa, pero buhay. Pero bago pa lumawak ang enerhiya, may narinig kaming tunog sa kakahuyan. Mabilis, mabigat. Tumingin sa akin si Elian. "Tumayo ka. Huwag kang aalis sa tabi ko." Sabay-sabay kaming napalingon ng may itim na anino na lumabas mula sa kadiliman. Para siyang tao pero walang mukha. Kulay abo ang balat at may aura siyang malamig. Yung tipong kahit hindi pa siya nagsasalita, alam mong hindi siya dapat nilalapitan. "Tagapamagitan." Anas ng anino. Boses na parang basag na salamin. "Hindi mo kailangang makialam."
Umalis ka. Matatag ang boses na Elian. Hindi siya nag-iisa. Ngunit ngumisi lang ang nilalang. At sa isang kisap mata, tumalon ito papunta sa direksyon ko. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob ko pero bigla kong iniangat ang kamay ko at mula sa palad ko, lumabas ang ilaw. Mainit, maliwanag at pinalipad ang nilalang pabalik sa puno. Napatigil siya. Para siyang nasunog. Pero hindi literal. Umitim ang balat niya, umuusok. Naglakad siya palayo habang may iniwang salita. Darating ang gabi ng pagbagsak at pagdating nun, wala nang liwanag. Pagkaalis niya, hindi pa rin ako makagalaw. Nanginginig ang kamay ko. Humihingal ako pero sa puso ko, may kung anong umusbong. Hindi lang takot. Galit. Galit dahil alam kong hindi ako basta sinangkot lang. May dahilan ako kung bakit ako dinala dito. At hindi lang ako tagapamagitan. May ipinaglalaban ako. Nang gabing yon, tahimik kaming naglakad pabalik ni Elian. Sa loob ng damuhan, habang pinagmamasdan namin ang mga ilaw ng lunarya mula sa malayo, nagsalita siya. Hindi dapat kita sinama kaagad sa gitna ng lahat ng to. Pero hindi ko rin kayang itago ka habang lumalala ang sitwasyon. Pinoprotektahan ka namin mula pagkabata. Pero ngayon, ikaw na ang may kapangyarihang protektahan ng iba. Napatingin ako sa kanya. Elian, bakit ba talaga ako? Hindi lang dahil may lahi ako. May ibang may dugo rin ng engkanto, di ba? Kaya, bakit ako? Tumahimik siya ng ilang saglit, bago siya sumagot. Dahil nung una kitang nakita sa mundo ng tao, ang unang reaksyon mo sa bawat problema ay hindi paglayo, kundi paglapit. Hindi mo lang tinatanggap ang liwanag mo. Ginagamit mo to para sa iba. Tinignan niya ako ng diretso. At sa mundong to, yan ang pinakabihirang katangian. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Pero sa simpleng sagot niya, parang umayos ang lahat sa loob ko. Salamat. Pero kung may paparating na digmaan, gusto kong makasama ka sa tabi ko. Hindi lang bilang tagapagturo. Hindi lang bilang engkanto. Napatingin siya sa akin. Matagal. Yung tipong tingin na hindi kailangang magsalita. Lagi akong nasa tabi mo. At kahit anong mangyari, pipiliin kita ng pipiliin. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok ako sa mundo nila, hindi na ako nakaramdam ng takot. Hindi dahil alam kong panalo kami. Hindi rin dahil sigurado akong ligtas ako. Kundi dahil alam ko na sa digmaang ito ay hindi na ako mag-isa. Pagkatapos ng engkwentro namin ng iliman sa gilid ng kagubatan, akala ko mapapanatag na ulit ang mga susunod na araw. Na baka sakaling magkaroon man ng digmaan, matagal pa yon. Pero nagkamali ako. Dahil kinabukasan, pagmulat ko ng mata wala na si Elian. Walang bakas na lumabas siya ng silid. Wala ring iniwang mensahe. At sa pakiramdam ko, may mali. May kulang. Para bang isang piraso ng katahimikan ang binawi mula sa paligid. Agad akong tumakbo palabas. Hinanap ko siya sa pavilion. Sa gilid ng lawa, sa punong lutien. Nagtanong ako sa mga engkanto pero iisa lang ang sagot nila. Tinawag siya ng konseho. Hindi alam kung saan dinala. Pero may isa sa kanila, isang batang engkantong babae, ang lihim na lumapit sa akin. Mahina ang boses niya, nanginginig. May nakita po akong anino kagabi. Isinama siya. Hindi siya sumama ng kusa. Parang may bombang sumabog sa loob ko. Dahan-dahang bumigat ang dibdib ko habang iniisip ang mga posibilidad. Kinuha si Elian ng mga iliman. At doon ko lang lubos na naramdaman kung gaano na siya kahalaga sa akin. Hindi lang siya ang nagbukas ng mundo ko. Hindi lang siya ang nagturo sa akin kung paano kilalanin ang sarili ko. Siya na rin ang tahanan ko rito. Kaya,
Kahit sinabihan akong maghintay ng konseho, hindi ako pumayag. Hindi ako pwedeng umupo lang at manghula kung buhay pa ba siya. Kinagabihan, bumalik ako sa ilalim ng punong lutien. Iniisip ko kasi na kung baka sakaling may alaala akong makita, may pahiwatig man lang kung nasaan si Elian. Pero wala akong nakita. Pero may naiwan siyang bagay sa ugat ng puno. Isang pendant. Hindi ko pa to nakita noon. Itim na bato ito na parang walang buhay. Pero nang hawakan ko, biglang kumislap. At sa mismong palad ko, parang sinapian ng liwanag ang balat ko. Kumalat ang init. At sa loob ng isipan ko, may narinig akong pamilyar na tinig. Kung nawawala ako, alam mo na kung saan ako hahanapin. At sa loob ng pendant, biglang lumitaw ang isang imahe ng kuweba. Madilim, may apoy sa dulo, at may nakapulupot na mga aninong parang usok. Ang kuweba ng Agsidra. Teritoryo raw ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Mga kaalyado ng iliman. Hindi na ako nagdalawang isip. Bumalik ako sa silid ko. Kinuha ko ang espada ng liwanag na minsang ipinahawak sa akin ng training ni Elian. Isinuot ko ang tunika ko. At lumabas, kahit walang paalam. Ayoko sanang isama ang iba pero pagdating ko sa gilid ng kakahuyan, may naghihintay na pala. Alam naming pupunta ka. Sabi ng isa sa mga elder warriors na si Kaylayon. Isang matangkad na engkanto na may pakpak na gawa sa dahon at liwanag. At hindi ka dapat mag-isa. Dalawa silang sumama sa akin. Si Kaylayon at si Yuri. Isang engkantong babae na bihasa sa paglalakbay sa dilim. Pagdating namin sa Agsidra, dama agad ang ibang klaseng hangin. Mabigat. Parang may nakapatong sa balikat mo. Walang naririnig na ibon, kahit ampas ng hangin ay parang pinipigil. Sa bungad ng kuweba, ramdam ko na ang kilabot. Hindi ito basta ordinaryong lugar. Para itong buhay. Pagpasok namin, ang unang bumungad ay usok. Makapal, masangsang, pero hindi ordinaryong usok. May tunog. Parang bulong. Parang mga alaala na sinasaktan ka. Isang beses, napatingin ako sa gilid at nakita ko ang sarili ko. Nakatalikod, umiiyak. Sa gilid ng mga mata, si Elian. Nakaupo, sugatan, pero nakangiti. Parang sinasabi niyang, kaya mo to. Hallucination lang yan. Yan ang ginagawa ng kuweba. Pinapakita ang takot natin. Bulong ni Yuri. Pero hindi ako tumigil. Mas lalong tumapang ang loob ko. Hanggang sa marating namin ang dulo. Isang malaking silid sa ilalim ng lupa. May apoy sa gitna. At sa likod nito, si Elian. Nakapulupot ang mga usok sa katawan niya. Parang tanikala. Nakaluhod siya. Walang malay. At sa tabi niya, isang nilalang na kilalang kilala ko na. Yung iliman na umatake sa amin noon. Ngumisi siya. Dumating ka nga. Bitawan mo siya! Sigaw ko habang inilabas ang liwanag mula sa espada. Ngunit tumawa lang siya. Bakit? Dahil mahal mo siya? Nanlaki ang mga mata ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko. Ramdam ko. Ang liwanag mo ay hindi lang galing sa lahi. Galing yan sa damdamin. Sa koneksyon. Lumapit siya sa akin. Pero hindi ka pa rin handa. Hindi pa buo ang lakas mo. Hindi pa buo ang puso mo. At sabay nun, sinugod niya ako. Ang labang yon ang pinakamabigat sa lahat ng pinagdaanan ko. Hindi lang laban ng kapangyarihan, kundi laban ng sarili. Lahat ng takot ko, lahat ng pangamba, lahat ng tinatago kong damdamin, isinuka ng liwanag mula sa katawan ko. Sa huling iglap, nung muntik na akong matamaan ng anino, sumigaw si Elian. Tama na! At biglang bumuga siya ng liwanag mula sa loob. Nawasak ang usok. Nagsipaghiyawan ng mga nilalang sa loob ng kuweba.
at naglaho ang iliman. Bumagsak kami pareho sa lupa, humihingal, pero buhay. Paglapit ko sa kanya, hinawakan niya ang mukha ko. Akala ko, hindi ka darating. Bulong niya. Hindi mo ba ako kilala? Kahit sa dilim, hahanapin kita. At sa wakas, niyakap niya ako. Hindi bilang boss, hindi bilang engkanto, kundi bilang nilalang na matagal ko nang pinipilit na hindi mahalin. Alam mo yung pakiramdam na para kang bagong gising mula sa isang masamang panaginip pero sa pagkakataong to, hawak-hawak mo pa rin yung kamay ng taong sinagip mo sa mismong bangungot na yon. Ganun ang pakiramdam ko habang hawak ko sa Elian. Yakap namin ang isa't isa sa gitna ng guhong kuweba ng Asidra. Pawisan, sugatan, humihingal. Pero totoo, buhay. Tumagal kami roon ng ilang minuto. Walang nagsasalita. Pareho kaming hinihigop ang bigat ng nangyari. Si Elian, tulala pero may ngiti. Ako, umiiyak pero walang luha. Yung sakit na hindi na kailangan ng luha para maramdaman. Pero kahit gusto ko sanang tumigil ang oras, hindi pa tapos ang lahat. Naramdaman namin pareho na may natitira pa. Ang anino ng iliman. Bagamat natalo sa loob ng kuweba, hindi pa tuluyang naglaho. Ang totoong gera ay hindi lang labanan ng kapangyarihan. Ito ay labanan ng desisyon. Pag-uwi namin sa Lunaria, sinalumong kami ng mga engkanto. May mga nagalak. May ilan na nagtanong kung totoo bang may pagbabalik ang iliman. Ang konseho, tahimik. Pero sa mga mata nila may takot. At sa takot na yon, may tanong. Paano kung bumalik ang dilim? Ako ang unang nagsalita. Hindi natin pwedeng antayin na sila ang dumating sa atin. Hindi pwedeng laging depensa. Hindi lang ito laban ng liwanag at dilim. Laban po ito ng katotohanan laban sa kasinungalingan. At ako, kasama po ninyong lumaban. Tumayo ako sa gitna ng bilog ng konseho. Hawak ko ang pendant na Elian. Isinuot ko ito at sa pagdampi nito sa dibdib ko, nagliwanag ang buong paligid. Parang isang pagputok ng bituin, pero hindi nakakabulag, kundi nakakagising. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang lahat ng angkan. Mula sa mga tagapangalaga ng hangin, ng apoy, ng tubig, ng kagubatan, lahat ay lumapit sa akin. Isang engkanto ang lumuhod at isinuko ang kanyang espada ng hangin. Sinundan siya ng isa pa, may dalang sagradong bato. Hanggang sa ang buong bilog ng konseho ay tila nagdadasal sa paligid ko. Hindi na ito tungkol sa propesiya. Tungkol na po ito sa desisyon natin. Kung lalaban po ba tayo o magtatago. Si Elian, nakatayo sa tabi ko, tahimik. Pero sa mga mata niya, alam kong ipinagmamalaki niya ako. Hindi dahil sa kapangyarihan ko, kundi dahil pinili kong lumaban kahit wala akong kasiguruduhan. Lumipas ang mga araw. Hindi na ako bumalik sa mundo ng tao. Hindi dahil pinagbawalan ako, kundi dahil pinili akong manatili. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, pakiramdam ko may silbi ako. Hindi lang bilang empleyado, hindi lang bilang tagasunod, kundi bilang tagapagbantay. Naging bahagi ako ng bagong konseho. Hindi ako pinwersang sumumpa. Sapat na raw ang ipinakita ko para pagkatiwalaan. Tinawag nila akong ilaw ng hangganan. At si Elian, naging tagapayo ng bagong lakas. Pero para sa akin, siya pa rin yung boss ko na hindi marunong tumawa ng totoong jokes, pero marunong tumingin ng diretso sa puso. Naglakbay kami sa mga gilid ng Lunaria. Tumulong kami sa mga nayon. Ipinakita namin na hindi dapat katakutan ng mga pag-usbong ng mga anak ng dalawang mundo. Gaya ko, may ilang sumunod, may ilang natakot. Pero hindi na mahalaga kung ilan ang naniwala. Ang mahalaga, may nagsimula. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng buwan,
Habang magkasama kaming naglalakad ni Elian sa itaas ng bundok ng Lotien, tinanong niya ako, "Kung hindi kita dinala sa meeting na yon, nasan ka kaya ngayon?" Napangiti ako. Siguro, nasa cubicle pa rin ako. Nagko-compile ng leave forms ng mga empleyado tapos iniisip kung anong ulam sa karinderya mamaya. Boring, sabi niya. Exactly, pero hindi ako nagsisisi. Tumingin siya sa akin, seryoso. Ako rin, at kung bibigyan ako ng pagkakataong ulitin ng lahat. Tumingin siya sa mga bituin bago ibinalik ang pagtingin sa akin. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya. At sa ilalim ng malamlam ng buwan ng lunarya, sa gitna ng katahimikan ng gabi, hinalikan ko ang inkantong minahal ko sa pinaka hindi inaasahang pamamaraan. Ngayon, habang sinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko alam kung may maniniwala. Pwedeng isipin ng iba na gawa-gawa lang to, na parang fanfiction lang ng isang overworked na empleyado. Pero kung naririnig mo to ngayon, tandaan mo lang, minsan, ang pinaka-ordinaryong araw ng buhay mo ay ang simula ng pinaka-extraordinaryong kwento mo. At minsan, ang meeting na kinatatamaran mo, baka yan pala ang pintuan sa mundo na magpapabago sa buhay mo magpakailanman. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Sana po ay huwag po kayong magsawang makinig ng mga stories ko. Mag-ingat po kayo palagi ha. Hanggang sa muli.